Okay, paalaala lamang po mga kawat na panatilihin po natin nakamute ang ating mic at naka-off ang ating camera upang maiwasan ng anumang distraction sa ating lecture at sa ating pag-aaral. Habang hinihintay pa natin ang iba pa nating mga kasamahan, ay akin na pong sisimulan ng panimula ng ating klase. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayong muli ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ng araling akida kasama ng ating butihing guro upang maunawaan mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon mga kawat ay bigyan po natin ng maayos na kapakinigan ng ating buting ustad na siyang gagabay sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Alan wasalan niya Ustad, kaya tafadal sa inapang may kondel. Okay, alhamdulillah. Ano ba yan? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay mga kapatid, inshallah sa pagpapatuloy, siya pala, babati mo na ako ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalitan ko na. Inshallah mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, alhamdulillah, mga ganitong uri ng pag-aaral, narapat sana bawat Muslim ay magkaroon ng regular na pag-aaral, hindi lamang dito sa online. Mga Muslim sa bawat lugar niya, kahit simulan lang sa pamilya, halimbawa, ikaw at ang asawa mo, o kaya mga anak mo, o kaya mga kapatid mo, kung mayroon kang kabarkada, kaya na mga natural, ang mga Muslim, ang pinipili ng mga kabarkada ay ang mga kapatid din ng Muslim. Karaniwan naman yan sa tao. Hanggang sa makonverter natin ang mga barkadahan na ito na regular na pagpupulong na kahit ang pag-aaralan lamang ay 2 subject, halimbawa itong pinakamahalagang 2 subject na ito, akida at saka fiqh, at regular, halimbawa 1 beses sa isang linggo, o kaya kahit sabihin natin 1 beses na lang sa isang buwan, na bawat isa ay mayroong obligasyon na dapat tuparin sa mga pagpupulong. Ano yon? Na bawat isa ay nagkasundo na magmemorya at i-recite sa pagpupulong ang itinakdang sura o aya ng Quran na pagkasunduan. Gayun din naman yung pagmemorya at pag-recite ng hadith. Kung bakit ito ang dapat na buhay ng mga Muslim, unang-una mga kapatid, sunnah ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakaraming mga hadith patungkol sa paghimok ng Propeta sa pagkakaroon ng mga regular na pagpupulong ang mga Muslim. Napakaraming hadith niya. Kasi kung mapapansin nyo, mga kapatid, no, sinasabi natin ang realidad na pamumuhay natin, lahat tayo naranasan natin. Kung wala tayong regular na dinadaluhang pagpupulong na ang bawat isa ay mayroong obligasyon na dapat mag-recite ng napagkasunduang sura o kaya hadith, bawat isa sa atin naranasan natin na lumipas ang araw, lumipas ang linggo, buwan, bagkos lumipas ang taon. Ang iba ay mga matandang Muslim na, tumandang Muslim na. Pero alam mo sa iyong sarili na wala man lang nadagdag na kahit isang sura ang namemorya. Karaniwan yan, basta't walang obligasyong,
walang obligasyong, ano to dito, yung kanyang feeling na meron siyang obligasyon sa jamaa o samahan ng mga Muslim. Na kung saan, kapag ka hindi siya nakadalo o kaya hindi nakamemorya ng takdang sura o hadith na napagkasunduan, mayroong kaparusahan. Ito ang dapat na buhay ng mga Muslim na bawat isa ay mayroong jamaa. Ang masaklap buong mundo, ang mga Muslim lang ang walang jamaa at kinikilalang isang pinuno. Pero ang mga kalaban ng Islam ay mayroon. Kunyari, kung tinanong natin ang mga Katoliko kung sino ang pangkalahatan nilang pinuno, alam nila yon sino? Palagay niyo, sino yung pangkalahatang pinuno ng mga Katoliko? Pinunong pangkalahatan. Santo Papa. Yun, Santo Papa. Sa bawat isa sa mga sekta ng mga Protestante, mga maliliit na lamang yan na sekta kung kumpara sa Islam halimbawa sa Pilipinas, kahit Seventh Adventist, alam nila yung pangkalahatang pinuno nila sa buong mundo. At bawat bansa alam nila kung sino ang pinakapangkalahatang pinuno. Bawat probinsya, bawat bayan. Kunyari, kahit Iglesia ni Cristo, na itinatag lamang nag-angking last messenger na kapwa natin Pilipino. Sino ang kinikilala nilang pangkalahatang pinuno? Alam nila yan. Bawat bansa may kinikilala silang isa na pinuno. Bawat probinsya, bawat bayan. Pero ang mga Muslim, hanggang salita na lang ang pagsunod sa pinuno at wala namang pinuno. Kaya yung pag-aaral, kahit sa pag-aaral na lang ng Muslim, gayon din sa pangangaral, kanya-kanya. Ito ay lagi ko lamang nababanggit bilang encouragement sa bawat isa sa atin mga kapatid. Simulan natin sa ating sarili, sa ating asawa. Kahit kayo mag-asawa lang, may regular na pag-upo para mag-reset ng Quran, kahit mag-reset na lang ng Quran, o kaya kayong mga magkakapatid, o kaya mga anak mo. Okay mga kapatid, magpatuloy tayo. Baka mapunta sa iba yung ating topic. Siya nga pala, nagbigay tayo ng exam sa ating mga natalakay dito sa ating libro. Kagaya sa sinabi ko sa inyo noon, ang exam na ito ay para lang sa akin ito ay parang paghimok lamang sa inyo na mag-review. Depende sa inyong jamaa kung nire-record ng inyong amira ang grade ng bawat isa at maaaring binibigyan kayo ng certificate. Okay? Pero ang original na pag-aaral ng Islam sa kapanahunan pa ng mga salaf, kung tutusin hanggang sa panahon natin sa ngayon, ang original ng pag-aaral, kung bakit nag-aaral at nagre-review. Review ng review, paulit-ulit ang pagre-review. Hindi dahil sa para pumasa sa exam, kundi para makapagturo. Na kung saan maraming ulit ko nang pinarecite ko sa inyo ang Suratul Asr, na yan ang buhay natin. Tuloy-tuloy na pag-aaral, pagsasaktual ng ating pinag-aralan, pangatlo, pangangaral o pagdadakwa. At ang pang-apat nating katangian ay ang sabar, na kung saan ang tatlong obligasyon na ito, magpapatuloy lamang yan kung mayroon tayong pang-apat na katangian na yun nga ang sabar. At ang tatlong obligasyon na ito ang tamang paraan ng pag-aaral. Kung puro aral ka lang, hindi mo naman isinasaktual ang pinag-aralan mo, konting porsyento lang ang ma-retain yan sa memorya mo. Halimbawa mga kapatid, nag-aaral tayo ng pagluluto, kunyari ng cake. Hindi naman natin na isa actual sa pagluluto mismo. Ay maaaring teorya lang o konting porsyento lang ng kaalaman ang nasa memorya mo. Pero kung sa actual mo ang pagluluto mismo, mas lalaki ang porsyento ng kaalaman. At pangatlo, kapag ka iyong itinuro, kasi sa pagtuturo, ang unang nakikinabang niyan ay ang
nagtuturo. At yan ang buhay ng mga Muslim para maipalaganap ang Islam. Tuloy-tuloy na pag-aaral, pagsasakwal at pagtuturo. Okay, dito tayo sa ating libro muli. Ang huli nating natalakay mga kapatid patungkol dito sa tumpak na batas na kung saan isa ito sa apat na mga patunay sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang una noon ay ang matinong naturalisa, pangalawa yung lantay na pag-iisip, pangatlo yung nasaksihang pandama, at ang pang-apat itong tumpak na batas. At nabasa natin itong panghuling paragraph noong nakaraan. At inshallah, matatalakay natin yung mga nagpanggap lamang na mga hindi kumikilala sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit ko sa inyo noon, yung apat na mga grupo. Una, yung mga materialista, sunod, naturalista, aksidentista, tapos yung mga komunista, at ang panglima, binanggit dito ng author yung individual na naligaw sa paniniwala natin ito, paniniwala sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay kabilang sa mga nagpanggap lamang na kung saan sinasabi sa Quran kung bakit sila nagpanggap lamang, sapagkat ayon sa Quran mismo, ang kanilang naturalisa, ang kanilang plantay na pag-isip, at ang kanilang pandama ay kumikilala sa katotohanan ng kairalan ng dakilang tagapaglikha, na kung saan ito ang ating mababasa. فَمَا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْغَيْبِيَّةِ الْمُتَحَقَّقَةِ وَالْعَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ وَالشَّرَائِعِ الْعَادِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْقَدِيمَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ. Kaya naman, ang nilaman ng dakilang Quran, ng mga ulat na mga pang nakalingid na napatutuhanan, mga paniniwalang tumpak, mga batas na makatarungan, at mga kaasalang matuwid, ay patunay na iyon ay mula sa ganang kay Allah at hindi maaari na maging mula sa iba pa sa kanya kabilang sa mga nilikha. At nabanggit natin noon na may mga ayat sa Quran na naghahamon sa mga hindi kumikilala sa kairalan ng Allah at hindi kumikilala sa Quran bilang galing sa ating tagapaglikha, kung sila ay makagawa ng katulad nito. Dahil nga sa nilalaman ng banal na Quran, ito'y tanda na ang Quran ay galing sa ating tagapaglikha. Ang binanggit dito na may akda, lahat ng mga ito ay napapaloob sa Quran. Naglalaman ang Quran ng mga ulat na pang nakalingid na napatutuhanan. Bakit napatutuhanan? Sinasabi na may akda sapagkat ang anumang nasasaad sa Quran, ayon mismo sa Quran, ay katotohanan. Hindi natin ito makitaan ng anumang uri ng pagkakamali. Ang mga batas na makatarungan at ang mga kaasalang matuwid ay patunay na iyon ay mula sa ganang kay Allah. Kahit bubuklatin natin ng anumang aklat na gawa ng tao, pati na ang mga tinuturing ng mga banal na kasulatan na kung saan kinukumpirma sa banal na Quran na binago na ng tao, bagaman ang mga tumatangkilik ng mga banal na aklat na ito ay hindi sa kanilang paniwala, hindi ito binago. Okay? Kunyari kagaya sa Torah ng mga Hudyo at Ebanghelyo ng mga Kristiyano o tinatawag na Biblia, sigurado makita tayo dito natural ng iba't ibang uri ng mga mali. Maaring mga maling impormasyon, salungatan, o iba't ibang uri ng mga mali. Hindi maaari sa mga gawa lamang ng tao na hindi magkakamali, na kagaya sa yung mga konstitusyon ng bawat bansa,
konstitusyon na ginagawa, yung mga saligang batas na ginagawa para sa isang bansa. Na kung kaya wala rin katapusan ang pagbabago ng mga batas na ito. Alam natin yan sa ating bansa. Walang katapusan ang pagbabago. Tinatawag nila itong, anong lingwahe ginagamit nila dito? Pagsususog. Pagsususog ng batas. Bakit? Kasi alam natin na itinakda ni Allah ang pagkakamali sa nilikha, pagkakamali sa tao, at siya lamang ang perpekto na hindi nagkakamali. Kaya ito ang malakas na patunay na ang revelasyong Quran ay nagmula sa perpekto na hindi nagkakamali, na nararapat na sampalatayanan ng tao at pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba. Dahil dito maraming mga siyentipiko, alam natin yan mga kapatid, na mula sa iba't ibang larangan ng siyensya ang yumakap ng Islam matapos nila matuklasan na ang Quran ay naglalaman ng mga siyentipikong katotohanan. Sila yumakap ng Islam sapagkat sila ay mga taong makatarungan na walang na kung saan walang pinapanigan. Kaya sinabi dito ng author sa huling paragraph, walihada lam yunkir wujud Allah haqiqatan ahadun min bani Adam wa innama bago natin ituloy yan. Dahil dito, hindi nagkaila sa kairalan ni Allah ng totohanan ang isa sa mga anak ni Adam. Ito lahat daw ng tao kumilala sa katotohanan ito. Sapagkat ang nagkakaila lamang sa kairalan ng tagapaglikha, tiyak tayo na may diferensya na sa alinman sa apat na mga patunay na ito na ating natalakay. Maaaring may diferensya sa kanyang naturalisa, baka may diferensya sa kanyang pag-iisip, o kaya may diferensya sa kanyang pandama, yung kanyang five senses. Kasi ang tatlong patunay na ito ay nagpapatunay sa kairalan ng tagapaglikha. Kung ang isang tao man ay malayo sa mga bayan ng mga Muslim halimbawa, maaaring itanggi niya, ikaila niya ang katumpangkan ng Quran dahil sa mga maling impormasyon tungkol sa Islam at Quran na maaaring nakamtan niya sa pamamagitan ng mga hindi patas na mga mamamayag, yung media na bias. So balit kung tungkol sa iba pang mga patunay na kagaya halimbawa sa natalakay nating lantay na pag-iisip, kikilala sila sa kairalan ng tagapaglikha. Gayon din ang matinong naturalisa at pandama. Ngayon, bakit may iba't ibang simulain ang nagkaila sa kairalan ng tagapaglikha? Tinanggi nila ito. At dito ngayon ang sinabi ng may akda. Wa innama tadhahara bidhalika asnafun minal malahida qadiman wa hadithan. May nagpanggap lamang niyon na mga pangkat kabilang sa mga ateista na sa matandang panahon at makabagong panahon. Sila ang mga ito yung mga taong nangunyapit lamang sa kanilang prinsipyo. Bagaman alam nila na salungat sa mga patunay na nabanggit na natin nang dahil sa kanilang pagmamalaki, pagmamayabang at pagtanggi sa katotohanan, pagmamayabang sa naabot nilang kaalaman na kung saan pwede nyong i-check ito sa Quran, itong sinulat kong aya dito. Sa Suratul Namal, ang number ng aya ay 14. Pwede nyong i-check mga kapatid. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Fanzur kayfa kana 'aqibatul mufsidin. Nagkaila sila sa mga ito. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Nagkaila sila sa mga ito samantalang tiyak o tumiyak sa mga ito ang mga sarili nila.
Sa salita lang, ikinakaila nila, pero sa kanilang isip, alam nila na yun ang katotohanan. Sa salita lang, hindi na niwala may tagapaglikha, pero ang kanyang sentido komon ay kumikilala na ang nilikha dapat may tagapaglikha. Kaya sabi sa Quran, Zulman wa uluwan, bilang kawalang katarungan at bilang pagmamataas, pagmamayabang. Panghor kay pagkanaakibatul mufsidin. Kaya tumingin ka kung paano ang naging kinahinatnan ng mga taga-gulo o mga taong nagpapalaganap ng kasiraan o katiwalian. Yan ang Suratun Namal number 14. Ito'y kagaya mga kapatid kay Paraon na alam natin ang kwento ni Paraon na kung saan tumangging kumilala sa tagapaglikha dahil sa kanyang kayabangan, pagmamataas. At ito ang ilan sa mga pangkat na ang prinsipyo ay ang pagkakaila sa tagapaglikha. Maaari din natin memoryahan nito mga kapatid. Yung unang binanggit, materialista, sunod, tinatawag na naturalista. Okay. Yung pangatlo, yung mga aksidentista. Aksidentista. Itong mga terminolohiya nito, translation lamang ito sa gawa ng tunay na may akda. At ang pang-apat, yung mga komunista. Okay, yan ang apat. At ang panglima na binanggit dito ng may akda, yung individual na mga nalihis sa kasaysayan. Una nating talakayin yung mga materialista. Tinatawag silang ad-dahriyon noong unang panahon. Wahaula humul falasifatul dahriyatul qailuna bi qidamil alam wa khuludihi wa yushabihuhum fi hadal asr ma yusammawna al malahidatul judud. Ang mga ito ay ang mga pilosopong materialista na naniniwala sa katandaan ng daigdig at kawalang hanggan nito at nakikiwangi sa kanila sa panahong ito ang mga tinatawag na mga bagong ateista. Ang mga materialista, mga kapatid, may iba't iba silang akala tungkol sa mga nakikitang nilikha. Kasi kaganabasa nabanggit natin, ang mga nilikha simpleng tanda na mayroong dakilang tagapaglikha. May mga tao noong unang panahon na tumangging sumampalataya na may tagapaglikha at tagapangasiwa sa mga nilikhang ito. Bakos ay kusang umira lamang ayon sa kanilang paniwala ang mga nilikhang ito. Mayroon namang naniwala na mayroong tagapaglikha sa mga nilikhang ito. Dahil sa ang mga nilikhang ito ay nagsimula ang pag-iral at mayroon din namang katapusan, ang kanilang paniwala, gayon din naman daw ang tagapaglikha ay nagtatapos din na ang buhay. Kaya sa panahon natin ngayon, wala na ang tagapaglikha. Ang naiwan na lang ay ang kanyang mga nilikha. Ito yung mga prinsipyo ng mga materialista noong unang panahon. Hindi sila naniwala na ang tagapaglikha ay nanatili. Bago sila naniwala na pumanaw na rin ang tagapaglikha at ang mga nilikhang ito ay patuloy na gumagana o kumikilos nang hindi na kailangan pa ang tagapagpakilos o tagapagpagana o tagapangasiwa o pang mga nilikhang ito ay kumilos. Sapagkat ang patuloy na pagkilos ng mga nilikhang ito, likas na sa kanila at titigil na lamang kung tapos na ang kanilang panahon. Kaya tinawag silang mga dahriyon sa lingwaheng Arabic na galing sa salitang dahar. Dahar. Na ang ibig sabihin ng dahar ay panahon. Sapagkat naniwala sila na sa paglipas daw ng panahon ay may nabubuhay o ipinanganganak
At sa paglipas din ng panahon ay mayroong pumapanaw at nagtatapos ang pag-iral ng isang nilikha. Kaya sinagot sila dito ni Allah, kaya ito sinipi na may akda dito ang aya sa Quran. Wadahriyun humul qailun wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Nagsasabi sila, walang iba ito kundi ang buhay namin sa mundo. Namamatay kami at nabubuhay kami at walang nagpapahamak sa amin kundi ang dahar, panahon. Walang ukol sa kanila hinggil doon sa anumang kaalaman. Walang iba sila kundi nagpapalagay, samantaha, nag-aakala, haka-haka. Kundi mga nagpapalagay. Paniniwala nila na ang buhay sa mundong ito, ang buhay daw sa mundong ito, ay nagpapatuloy. Tuloy-tuloy lang yan. Kasi may ipinanganganak at namamatay. Meron daw ipinanganganak at namamatay. Dahil sa paglipas ng panahon. Dahil sa paglipas ng panahon, may pinanganak. Siyempre, may namamatay din. Wala itong katapusan. Tuloy-tuloy lang yan. At ang namatay ay muli lamang daw na bumalik doon sa kawalan. Dahil lahat ng umiiral ay nagmula sa kawalan. Kusa lamang umiral, natapos na ang kanyang kairalan at natural sa ganitong prinsipyo, wala ring tinatawag na kabilang buhay kasi kapag pumanaw na ang isang may buhay, hindi na siya muling babalik. Kaya wala ring kabilang buhay o muling pagbangon na kung saan sinagot sila ni Allah na ang paniniwala nilang ito ay haka-haka lamang. Ayon sa aya na ito nating binabasa, na wala silang patunay, ayon dito sa aya, wala silang patunay na batay man sa kanilang naturalisa, batay man sa pag-iisip, batay man sa pandama, o banal na kasulatan. Kaya sinabi dito ng may akda, sabi niya, فَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَالَمَ يَسِيرُ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ وَيَقُولُونَ بُطُونٌ تَدْفَعُ وَأَرْضٌ تَبْلَعُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Ito yung kasabihan ng unang panahon ng mga taong tumanggi sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Okay? Nag-aakala sila na ang daigdig ay umiinog ng kusa na ito ay hindi titigil sa gayon at hindi tumitigil. Nagsasabi sila na ang mga tiyan, butonon tadfa, na mga tiyan ay nagluluwal, nanganganak. Wa ardon tabla, at ang lupa ay lumalamon. At walang nagpapahamak sa amin, kundi ang panahon. Yan ang kanilang sinasabi. Kaya, sabi sa libro, فَأَطَلُوا الْمَخْلُوقَاتِ عَنْ خَالِقِهَا وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَلَا مِنْ عَقْلٍ وَلَا نَقْلٍ وَلَا حِسٍّ وَلَا فِطْرَةٍ بَلْ مَحْضُ تَخَرُّصٍ وَتَوَهُّمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Kaya nagputol-ugnayan sila sa mga nilikha palayo sa tagapaglikha ng mga ito. Tumugon nga si Allah sa kanila sa pamamagitan ng sinabi niya, وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Walang ukol sa kanila hinggil doon na anumang kaalaman. Ibig sabihin ng kaalaman, batayan o patunay. La min aqlin, wala mula sa pagkaunawa, sa kanilang lantay na pag-iisip, ni pagpapaabot o batayan mula sa anumang salita ng mga sinauna,
o salita mula sa mapapanaligang banal na aklat ni pagkadama o fitra ni naturalisa bagkos payak na paninirang puri. Nang tinutukoy ng paninirang puri dito, payak na kasinungalingan at pagpapantasya lamang o haka-haka lamang. Inhum illa yadhunnun, walang iba kundi nagpapalagay, puro sa pantaha lamang, sa pantaha, kasinungalingan at haka-haka lamang. Wala silang patunay na ayon man sa batas o kapahayagan, ni ayon sa pandinig, ni ayon sa matino nilang pag-isip, ni ayon sa kanilang naturalisa. Kung gayon ang ganito paniwala ay walang timbang sa timbangan ng siyensya. Kaya kahit noong unang panahon sa ganitong paraan kinakausap, sa ganitong paraan nangungusap o nagdadakwa ang mga propeta noon sa mga materialista, sa mga tumatanggi sa kairalan ni Allah, wala silang, ang kanilang paniniwala, walang timbang ayon sa sukatan ng science. Bakit? Kasi tinatanggap lamang ang ilang kaalaman o anumang impormasyon batay sa ginagamit ng tao na pandama. Kaya anumang bagay o kaalaman na hindi pinatotohanan ng lantay na pag-isip, naturalisa at pandama ay isang kabolaanan, hindi katotohanan, sa pantahat-haka lamang na walang katotohanan. Ang kaisipan ng mga materialista na ang mundo daw ay matanda. Ang mundo ay matanda. Na hindi daw nagtatapos. Sa pagsinasabi, kasi sinabi nila, botonon tadfa, wa ardon tabla. Ang mga tiyan ay nagluluwal, ang mga lupa ay lumalamon, ibig sabihin, nililibing ang mga panaw, na ang gusto lang nilang pagdiinan sa mga salitang ito. Patuloy lang ang buhay sa mundo. Dahil kung may mga pumanaw at inililibing sa lupa, dahil sa paglipas ng dahar o panahon, ay patuloy naman ang panganganak. Ang kaisapang ito ay hindi makatarungan, ayon mismo sa Quran, sapagkat kung walang tagapaglikhang makapagbigay buhay sa mga namatay o panghatulan, hindi makakamit ng tao ang lubusang katarungan dito sa mundong ito. Dahil kahit anong batas sa mundong ito, basta't dito lang sa mundo, hindi makakamit ang lubusang katarungan. At kung lahat ng tao ay tatangkilik sa ganitong kaisipan o ideolohiya, tiyak na ang bawat isa ay magsusumikap para lamang sa kapakanang pansarili. At sabihin natin yung salitang walang pakundangan, kahit pa makalabag sa karapatan ng kapwa, makapagawa ng inhustisya, maapakan ang karapatan ng kanyang kapwa. Ang magiging kalagayan na ng tao ay magiging mas masahol pa sa kalagayan ng mga hayop, na ang mga malalakas ay kakain sa mga mahihinang hayop. Kasi yan ang batas ng kagubatan. Kaya ang mundo ng tao, walang kaibahan. Ang iral, batas ng kagubatan, ang mahina ay kakainin lamang ng mga malakas. Kung walang araw ng pagbangon o araw ng paghukom, at yan ang mahalaga nating paniniwala, hindi makakamit ng tao ang lubusang katarungan, sapagkat ang lubusang katarungan ay makakamtan lamang sa araw ng paghukom. Halimbawa mga kapatid, alam natin lahat sa kasaysayan, ano kayang batas sa mundong ito ang makapagbigay ng lubusang katarungan sa krimeng ginawa ni Hitler na pagsunog ng buhay ng ilang milyon yon? 6 na milyon. 6 na milyon daw ng mga Hudyo. Maaring ang kwentong ito ay mayroong exaggeration dahil alam naman natin ang mga Israeli ang may kontrol ng media. Masyado nilang pinalaki. O ipagpalagay natin na totoo na sinunog ng buhay ni Hitler
ang 6 na milyon na mga Hudyo, sinunog ng buhay. Kung hatulan man si Hitler ng kamatayan sa pamamagitan din ng pagsunog sa kanya ng buhay, katarungan na ba yon? Hindi. Sapagkat yun ay katumbas lamang ng isang tao na sinunog niya ng buhay. Ngayon, paano naman ang katarungan? Ano naman ang hustisya ng natira pang kung bawasan ng 1 milyon ng isang tao? Ilan ang natira, mga kapatid? Nalilito ako. Ilan ang natira? Ang 6 milyon bawasan ng isang tao. Siguro 5,999,999. Ang tanong, saan ang hostisya para sa kanila? Itong 5,999,999, saan ang hostisya para sa kanila? Kung sinunog din ng buhay si Hitler, yun ay katumpas lamang ng isang tao. Walang katarungan doon sa natitirang mga sinunog niya ng buhay. Pero sa ating pananampalataya na sa araw ng paghukom ay maaaring hatulan ni Allah si Hitler ng mahigit 6 na milyong ulit. 6 na milyong ulit na kamatayan. Kabilang para sa dahilan ng paglaganap, mga kapatid, ng kaisipang materialismo na ito, maging noon ng panahon hanggang sa panahon natin sa ngayon. Lalong-lalo sa panahon natin. Yung naganap na labanan sa pagitan ng mga siyentipiko at simbahang Katoliko. Ito ay naganap noong mga 3 siglo na, mga 3 century na ang lumipas. Dahil sa maraming natuklasan kasi ang mga siyentipiko nasalunga sa aral ng simbahan. Ano ang nangyari sa mga siyentipiko na ito na nakatuklas ng mga kaalamang kontra sa aral ng simbahan? Hinatulan sila ng simbahan na mga irehe na dapat parusahan ng kamatayan. Dahil dito, lalo pang lumakas at dumami ang tumangkilik sa materialismo, na kung saan naniwala sila ng reliyon at naniwala sa Diyos ay hadlang sa pagsulong ng kaalaman sa larangan ng siyensya, science, na nararapat talikuran. Kasi alam naman natin, kapag ang isang bansa urong sa kaalaman sa siyensya, ay backward din yan sa larangan ng teknolohiya. Sa maling salita, sa pagsulong ng siyensya, doon din nakasalalay ang progress ng isang bansa. Kaya naman, ang dating mga bansang alam natin sa kasaysayan, bansang simbahan ang makapangyarihan at namumuno sa estado, kasi noong unang panahon, hindi magkahiwalay ang estado at saka relihiyon. Ano ang nangyari sa kanila? Nawalan sila ng tagasunod. Hanggang sa panahon natin sa ngayon, alam natin kung try ninyong pag-aralan, yung mga maraming simbahan sa panahon natin sa ngayon, maraming simbahan ang binibenta na lang ng dahil sa wala nang nagsisimba. Kaya subukan natin magsagawa ng pagsisiyasat, panaliksik sa mga Kristiyanong, yung mga western countries, yung mga kanluraning bansa. Ang karamihan sa mga tao ay hindi na kumikilala sa Diyos dahil sa tinutuloy na nila ang pagiging reliyoso, na ang pagiging reliyoso ayon sa kanila ay kamangmangan. Totoo yung mga simbahan na kino-convert na mga mosque sa mga Kristiyanong mga bansa. Kagaya kunyari sa mga Europeyong bansa, sa Amerika, sa Australia, maraming mga simbahan diyan ay binibenta. Kaya kino-convert na mosque, maging ang mga iglesia ni Kristo
kinikwento din nila yan, na maraming mga simbahan sa Amerika ay binibili nila kasi wala nang nagsisimba. Kabilang pa mga kapatid, gusto kong talakayin ito. Yung kabilang sa mga dahilan ng paglaganap ng kaisipang materialismo. Yung higit na pagpapahalaga sa sariling opinion kaysa sa nasasaad sa banal na kasulatan. Maraming tao, Muslim man o hindi, bagaman sila sumasampalataya sa banal na kasulatan, pero higit nilang pinahalagahan ang sariling opinion kaysa sa banal na kasulatan. Masaklap nga, alam natin sa mga Kristiyano, may Biblia nga sila, pero karamihan hindi naman nakapagbasa ng Biblia. Ang iba nga, kahit yung cover ng Biblia, hindi nila nabasa. Masaklap sa mga kapatirang mga Muslim din, halimbawa sa Kamindanawan, iwan ko, kasi noong unang panahon, sa sobrang pagturing sa Quran na banal, abay, binabalot pa niyan at inilalagay sa mataas na lugar. Walang basta-basta na hahawak. Kaya karamihan sa mga Muslim, ang Quran, doon na lang nakabalot at inilagay sa mataas na lugar, hindi na binabasa. Kaya karaniwan daw sa mga tao, may sinasampalataya ng relihiyon at mayroong banal na aklat na pinaniniwalaan, pero mas mahalaga sa kanila ang sarili nilang opinion. Karaniwan yan sa mga tao. Kahit bigyan mo pa yan ng maraming mga ayat sa Quran, opinion pa rin niya ang kanyang paniniwalaan. Maraming mga Muslim ganyan ang kaisipan. Kagaya kay Iblis, na kahit inutusan siya magpatira pa ni Allah, mas sinunod niya ang sarili niyang opinion kaysa sa salita ni Allah. Kasi sinasabi sa Quran, qala wa ma mana'aka ala tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yan ang salita ni Iblis. Nagmalaki siya at hindi tumanggap sa utos ni Allah dahil sa sarili niyang opinion. Na opinion niya na mas mainam siya kaysa kay Adan. Kaya din ang mga taong mataas dahil sa naabot nilang kaalaman sa larangan ng siyensya, ito mga siyentipikong ito. Hindi sila naniwala ng banal na sa mga banal na aklat. At hindi rin sila naniwala, siyempre, sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Ito pa kabilang pa mga kapatid sa dahilan ng paglaganap ng kaisipang materialismo, yung labanan at pagtatalo-talo sa relihiyon. Sa relihiyon, karaniwan yan kahit nung una pang panahon, debate sa pagitan ng mga relihiyon. Ito ang dahilan para mawala ang tiwala ng ilan sa relihiyon. Dahilan yan. Dahil sa pag nagtatalo-talo ang mga relihiyon, karamihan sa mga tao, naging prinsipyo, hindi na kailangan ang relihiyon. Ang mahalaga, magpakabuti na lamang ako. Yan ang prinsipyo ng nakararami. Ang masaklap kung bakit gusto ko itong pagdiinan. Sa larangan na sa panig naman ng mga Muslim, ito ay masakit na katotohanan. Lalong-lalo sa Pilipinas, lantaran ang pagtatalo-talo sa pagitan ng mga duat ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at mga duat ng mga ligaw na sikta. O kaya, yung pagtatalo sa pagitan lamang din ng mga scholar ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yung mga pagtatalo-talo ng mga nag-aangking mga ulama, ginagawa pa nila yung mga pagtatalo-talo, ginagawa pa nila yung mga debate, isinasa publiko pa, na kung saan ang akala naman ng karaniwang Muslim na walang alam sa akida, na ang mga scholar na ito ay pare-pareho lamang ng mga scholar na Muslim. Bagaman ang iba ay mga ulama mula sa mga ligaw at tagapagligaw na sikta. Ang masaklap, kapwa Ahlus Sunnah wal Jamaah na mga nag-aangking mga ulama ay mga nagtatalo-talo at inilantad pa sa mga pangkaraniwang mga Muslim hanggang sa nawala na ng tiwala ang mga Muslim sa mga ulama. Ito ay realidad. Halimbawa, may mga nagsasabi,
Kunyari, dyan sa Kamindanawan, dahil nga sa mga pagtatalo-talo ng mga ulama, ano ang sinasabi ng maraming mga Muslim? Ang mga kufar, nakarating na nga sa buwan, pero kayo hanggang ngayon, nagtalo-talo pa rin sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan. Sa halip na moon sighting, naging moon fighting na. Yan, nalalapit naman ang Ramadan. At mapapansin nyo ito mga kapatid, bawat isa, ano tayo dito? Ano ba ang tawag dito? Pagmamalaki? Bakit ilantad ang mga pagtatalo-talo? Sa Pilipinas lang ito nangyayari. Dahil dyan, sa mga gawain ito, ang pangkaraniwang mga Muslim nawala ng tiwala sa mga ulama. At yan naman talaga ang realidad na kalagayan ng karamihan sa mga ulama sa Pilipinas. Ang mga karamihan sa mga ulama sa Pilipinas, masabi natin walang boses. Ako nagsasalita ng realidad ng kalagayan ng mga Muslim. Kunyari, kahit saang syudad ng Pilipinas o bayan ng Pilipinas, subukan mong pumunta. May mga jamaa palagi ng mga Muslim dyan. May mga tinatatag palagi o naitayong mga masjid. At karaniwan, may mga jamaang nabubuo dyan. At ang mga jamaa na ito, sino ang mga presidente nila at mga opisyalis ng jamaa? Bagaman sa isang lugar, nandyan may mga nakapag-aral dyan, pero yung pinipili ng mga Muslim na maging leader nila kung sino pa yung mga walang alam. Ang mahalaga, karamihan, ginagalang nila kasi may kaya, mayaman, o kaya mga profesional sa secular na edukasyon, hindi sa Islamikong edukasyon. Ang sinasabi ko ito, realistic ito. Try ninyong subukang alamin yung mga jamaa na existido, kunyari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sino yung mga tumatayong mga opisyalis magsimula sa presidente? Saan ngayon yung kanilang pagpapahalaga sa mga ulama? Ito yung mga pagtatalo na kung man ay dulot man na kabutihan, ay mas malaki ang kasiraan na kagaya din sa mga tulig sa babala na ginagawa ng ilang mga scholar na nagmamalasakit daw sa kapakanan ng mga Muslim halimbawa. At maaaring alam niyo ito sa social media, maaaring nababasa niyo ang ganitong mga post. Mag-ingat mga kapatid sa duat na ito na kagaya kay Pulan bin Pulano. Huwag kayong mag-aral o kumuha ng kaalaman sa kanila sapagkat iligaw nila kayo palayo sa tamang pananampalataya. Ang mga pagtatalong ito ay sanhin ng kawalan ng tiwala ng mga Muslim sa mga ulama at dahilan ng kawalan ng pagpapahalaga sa relihiyon. Itong mga babala na ito, kung tutusin, wala talaga siyang kabuluhan kasi ang realidad na kalagayan ng mga Muslim, ang nakararami sa mga Muslim, walang regular na pag-aaral, hindi man talaga nag-aaral. Ang buong akala nila, yung makinig lang ng talumpati, makinig lang ng khutbah, makinig lang ng mga pangkalahatang topic na walang kaugnayan sa fiqh at aqidah, mga topic na common kahit sa mga non-Muslim. Yan ay nasa kanila din. Ano ang mapapakinabang mo doon? Akala nila, nang nakararami sa mga Muslim, ganun ang paraan ng pag-aaral. Dahil dyan, sa mga ganitong mga akala natin babala na mga concern ko, no? Ito pa, nagpapakuan pa ito. Ano to dito? Para bang pinagtatabuyan natin ang mga Muslim na mapalapit sa mga ulama upang sila ay makapag-aral, kumuha ng kaalaman. Isa pa, yung pag-iibang sa kaalaman na kamit ng ilan sa iba't ibang mga sangay ng siyensya, isa dito rin ang pangunahing dahilan ng materialismo. Dahil sa kayabangan daw, pinagtagaan ng ilang mga siyentipiko na ito, natuklasin ang katotohanan sa mga bagay na ghaib, na itinuturo ng reliyon, batay sa pamantayan ng siyensya, na binanggit ko na sa inyo kanina, yung
yung pandama, yung 5 pandama, yung 5 senses ng tao. Natural, tiyak na hindi ito maarok ng limitadong isip lamang ng tao at hindi mapapatuhanan. Kaya ang kanilang konklusyon, kasi hindi naman nalalasahan, hindi naman nakikita, hindi naman nasasalat ang Diyos. Kung gayon, hindi umiiral ang Diyos. Kaya sinabi dito sa Quran, pwede nyo itong i-check sa Ghafir, فَلَمَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Kaya noong naghatid sa kanila ang mga sugo nila ng mga malinaw na patunay, natuwa sila sa taglay nilang kaalaman. Ibig sabihin, mas pinanghawakan nila ang nakabit nila na mga kaalaman. Yan ang kahulugan ng ayat. At ito, sinalin ko yung tafsir ng Al-Mukhtasar fit Tafsir. Ito ang paliwanag sa Al-Mukhtasar. Kaya nung naghatid sa kanila ang mga sugo, sa kanila ng mga patutuong malinaw, nagpasinungaling sila sa mga ito at nalugod sila sa pagkapit sa taglay nila na kaalaman na sumasalungat sa inihatid sa kanila ng mga sugo sa kanila. Yan ang paliwanag dito sa Al-Mukhtasar fi Tafsir. Dahil sa pagmamayabang sa kanilang kaalaman, kahit alam nila na ang dala ng mga sugo ay katotohanan dahil sa mga tanda, tinanggihan nila ito at patuloy na nangunyapit sa kanilang kaisipang salungat sa katotohanan, dala ng pagmamayabang sa kanilang katalinuhang nakamtan. At insyaAllah, ipagpatuloy natin mga kapatid dito sa pangalawa ang mga naturalista at tabaiyun. InsyaAllah, sa susunod na Monday, kung mayroon pa pong natitira sa ating edad, ipagpapatuloy natin mga kapatid. At patungkol sa inyong exam, sa mga hindi pa nakagawa, 2 pa lang ang nakapasa sa akin. Okay, sa hindi pa nakagawa, hanggang sa susunod na Lunes, sa sunod na Sunday, last na pagpasa ninyo para ma-check ko yung inyong mga ginawa. Okay mga kapatid, hanggang dito lamang tayo at sumubrang na tayo sa oras. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah po. Patnubayan pangalagaan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan mga kawat. Amin. Ya Manila. Salama. Huwag niyong kaligtaan mga kapatid. Bilang assignment na lang yung na yan, exam. At review sa mga napag-aralan natin. Yung mga katanungan na yan, mga halagang punto sa ating mga napag-aralan. Hanggang Lunes. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ingat po kayo.